What? Kamalas-malasang nilalang mo naman. Pagkatapos niyang sabihin kay Calix ang kanyang problema, ay tinawanan lang siya nito. Iyan ang napapala ng babaerong katulad mo. Napikot na nga, nahulog pa sa kapatid ng namimikot sa'yo. Pwede ka nang bansagan na Mr. Malas. Patuloy pa ni Calix sa pang-aalas ka sa kanya. Naroon sila ngayon sa bar ng kanilang pinsan na si Zachary. Paborito nilang tambayan ang night bar ng pinsan nila dahil bukod sa libre silang nakakainom doon, ay mayroon silang VIP room na exclusive lamang para sa kanilang magpipinsan. Kasalukuyan nilang hinihintay ang kanilang ibang mga pinsan na si Cody, Hugo at Lucas. Sino namang nagsabi sa iyong nahulog na ako sa babaeng yon? Like hell I care? Nakasimangot na sabi niya bago niya tinungga ang isang bote ng Jack Daniel Jack Apple Domestic Beer. Nakakalimang bote na nga siya kahit kararating palang halos nila sa bar na iyon. Mula nang umalis sila sa bahay nila Fiona, ay agad siyang dumaritso sa bar ni Zachary. Tinawagan niya agad si Calix at sinabi niya rito na gusto niyang magpakalasing. Oh come on, tignan mo nga yung sarili mo. Mukha kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Hindi ka kasi nag-iingat. Sabi ko sa'yo, gayahin mo ako. Chill lang. Tamang gwapo lang. Nakangising sabi pa ni Calix. Nag-iingat saan ba? Bakit ba ang kulit mo? Hindi nga ako nahulog sa babaeng yon. Tanggi pa rin niya. Sinong babae yung pinag-uusapan nyo? Sabay silang napalingon kay Cody nang magsalita ito. Nakapasok na pala ang tatlong pinsan niya na sila Cody, Hugo at Lucas sa loob ng VIP room nang hindi niya napapansin. Ganoon ba kalalim ang iniisip niya? It's Yumi's fault. Pinaglaruan lang nito ang kalooban niya. Yung namimikot ba sa US? Tanong naman ni Lucas sa kanya. Kanya-kanyang upo naman ang mga ito sa lazy boy sofa sa loob ng VIP room. Huli na kayo sa balita. Itong pinsan natin ang sumalo ng kamalasan sa mga babae sa loob lamang ng ilang buwan. Napangiti ang mga pinsan niya. Nagtatawanan ang mga ito dahil sa kalukuhan ni Calix. Bakit? Dalawang babae na ba nabuntis mo Di kami natuloy sa kondom mo kagabi. Dahil sabi ni Calix, may chicks ka daw nakasama. Pinipikot ka na rin ba ngayon? Hugo. New Daddy of the Year. Pang-aasar ni Cody sa kanya at ipinasa pa nito sa ulo niya ang imaginary na kunwaring corona na nakapatong kunwari sa ulo nito. Lalo tuloy nagtawanan ang mga pinsan niya. Samantalang seryoso lamang ang kanyang mukha, wala siyang gana makipagbiruan. Naiisip niya kasi si Yumi. Hindi na ito bumalik simula nang umalis ang mga ito. Ang akala niya ay pupunta lang ito sa kwarto upang magpalit ng damit. Ngunit lumabas pala ito kasama ang Yusi na iyon at hindi na bumalik hanggang sa umalis na rin sila ng kanyang pamilya sa bahay ni Fiona. Saan naman kaya pumunta ang mga ito? Gustong gusto niya itong i-text at tawagan, pero pinapangunahan siya ng ego at pride niya. No way! Na-inlove kasi itong sa isa babaeng nakilala niya sa Boracay. Kaya naman pala isang linggo naglib ang lolo nyo. May chicks palang pinapapak sa Boracay. Wow! Iba ka talaga May namimikot na nga sa'yo. Nakuha mo pa talagang mga babae ng iba? Baka bigyan mo rin yun ng panganay Pang-aalas ka ni Cody sa kanya. Si Calix at Cody talaga ang numero 1 bully sa kanilang magpipinsan. Sanay na siya sa mga ito, pero tila naiinis siya ngayon. Palibhasa, bad trip talaga siya sa mga oras na ito. I'm not in love with her.
6 lang ang habol ko sa babaeng yon. Nakakunot noong sabi niya. Pero maski siya ay hindi rin sigurado kung iyon lang ba talaga ang habol niya kay Yumi. 6 nga lang ba? Bakit kaya siya nagkakaganito ngayon? Denial stage pa siya, Alex. Huwag kang cheers na lang nga. Nakangising sabi ni Cody bago nagbungguan ng mga buting hawak ang mga ito. Mukhang nag-i-enjoy ang mga ito sa topic tungkol sa problema niya. Ayaw pa rin kasi siyang tantanan ng mga ito. Mga ugok talaga. Ano namang naging problema ni Ace sa babaeng nakilala niya sa Boracay? O si Sunny Lucas, isa ring bully at chismoso niyang pinsan. Ayon, nalaman niyang magkapatid pala yung babaeng namimikot sa kanya, fiancé niya, at yung babaeng mahal niya. Alex. What? Magkapatid? Baka plinano nila yan. Baka balak nilang ubusin ang kayamanan at sperm ni Ace. Kakapanood mo yan ng teleserye, Cody. Nagtawanan na naman ng mga ito. Hindi siniseryoso ang problema niya. Pakakasalan daw niya yung babae. Sino doon? Yung nabuntis niya. Sure ka bang hindi pa buntis yung isa? Magsitigil na nga kayo. Panay kayo kagaguhan eh. Tumayo na siya at akamang lalabas na ng VIP room. Agad naman siyang hinila pabalik ng mga ugok na pinsan niya. Chill lang, Ace. Parang binibiro ka lang naman namin eh. Ngayon ka lang kasi namroblema sa babae eh. Noong nakaraan nga, ang lakas pa ng tawa mo nung sinabi mong may babaeng namimikot sa'yo eh. Kaya nga, iba yata naging tama mo sa kapatid niya, no? Napabuntong hininga siya. Damn, I don't know. Bad trip kasi ako dahil may umaaglid ding bubuyog ngayon sa kanya. Yan naman pala, nagsisilos ang lolo nyo. Pero ni Alex kaya sinamaan niya ito ng tingin. Napangiwi tuloy ito. Biro lang. Tigilan mo na si Alex. Baka kapag ikaw ang na-inlove, iwan ko na lang. Never. Nag-iingat ako oy. Di ko pinapairal to. Tinuro pa nito ang dibdib na parang tinutukoy nito ang puso nito. Dahil ito lang pinapairal ko. Hinawakan nito ang sariling pagkalalaki nito. Nagtawanan tuloy ang mga pinsan niya. Napakaugok talaga ng pinsan niya. Napalunok siya nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa suot niyang pantalon. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang tignan kung sino ang tumatawag. Aminin man niya o hindi, umaasa pa rin siyang si Yumi ang caller niya. Kaya naman napangiti siya nang makita niyang ito nga ang tumatawag sa kanya. Hindi ka rin nakatiis. Nakangising sabi niya pero agad rin nawala sa screen ang pangalan nito dahil na-drop na ang call. Isang pakialamirong hintuturo mula sa likod niya ang nagpindot ng drop call para hindi niya masagot ang tawag ni Yumi. What the? Gigil na nilingon niya ang taong pakialamiro sa likod niya. Walang iba kundi si Cody. Nakangiting aso pa ang hudas niyang pinsan. Hayaan mo siyang tumawag ng tumawag sa'yo. Pahabulin mo. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil kwinilyuhan na niya ito. Hindi ako nakikipagbiruan. You don't know how long I waited for her call. Damyo. Pagkatapos niya itong kwilyuhan, ay tinulak na niya ito. Natahimik tuloy ang mga pinsan niya dahil napansin ng mga ito na seryoso talaga siya at wala siya sa mood makipagbiruan ngayon. Easy lang Ace, babae lang yan. Hindi na niya pinakinggan ang sasabihin ng mga pinsan niya dahil dire-diretso siyang lumabas ng VIP room at sumakay na sa kanyang sports car. Halos ibalibag niya ang pinto ng kanyang sports car sa sobrang inis niya. Damit! Napahampas pa siya sa kanyang manibila. Hindi na muling tumawag si Yumi. Nais niya itong tawagan
pero napapangunahan siya ng kanyang ego. Nasabunutan na lang niya ang sarili dahil sa sobrang inis niya. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang mag-vibrate iyon muli. One message received. Agad niyang binuksan ang text message na natanggap niya mula iyon kay Yumi. Baby girl, kalimutan mo lahat ang nangyari sa atin. Isipin mo na lang hindi tayo magkakilala. Bye. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa text message nito. Parang may bumundol na kaba sa puso niya. Nataranta tuloy siya at agad niya itong tinawagan. Sinagot naman agad nito ang tawag niya. Mag-usap tayo, baby. Sabi agad niya. Nais niyang sapakin ang kanyang sarili dahil naging masuyo pa ang boses niya. Natatakot kasi siyang tuluyan itong mawala. Manluloko ka. Ginawa mo pa akong kabit. Ang kapal ng mukha mo ah. Hanggang kailan mo ako balak lukuhin? Hanggang kailan mo balak lukuhin ng Ate Fiona ko? Halos pabulong ngunit mariin itong sabi sa kanya. Nakauwi ka na ba? Huwag ka na magalit, baby. Hindi ko naman alam na magkapatid kayo. Sira ulo. Babairo ka. Buntis ang ate ko. Tapos nagawa mo pang makipagrelasyon sa akin? Diring-diri ako sa sarili ko dahil sa nagawa ko. Napakasama mong tao. Nanghina siya at napasandal sa upuan ng kanyang kotse. Nakakapanghihina ang mga binibitawan nitong mga salita. Pakiramdam niya ay mawawala na ito ng tuluyan sa kanya. Baby naman, please let's talk. I will explain everything. Panunuyo niya. Hindi niya rin maintindihan kung bakit parang may nakabara sa lalamunan niya. Parang naiiyak rin siya na hindi niya maintindihan. No way. Pasalamat ka at natatakot akong umamin sa ate ko at ayokong masira ang pamilya namin dahil sa iyo. Kaya hindi ko masumbong sa kanila ang pangbababae mo. Napaka-playboy mo. Halos pagsawaan mo ko. Iyon naman pala, nakatakda ka ng ikasal. Kailan mo balak sabihin sa akin yun, Renz? Napakasama mo. Hindi kita mapapatawad. Napapikit siya dahil narinig niya ang pag-iyak nito sa kabilang linya bago pa man ito putulin ang koneksyon ng linya nila. Daham! Napahila mo siya sa kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad. Napansin niyang may luha na pala siyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Naiinis niyang pinunasan ng kanyang luha. Daham! Bakit siya naiiyak? Dahil sa isang babae? Baby girl, don't do this to me. Problemadong sambit ni Ace habang nakayuko siya sa kanyang manibila. Iniisip niya kung paano pa siya makakalapit kay Yumi. Ngayong galit na ito sa kanya.